Okay, magandang gabi sa inyo lahat, 'no. So ito simpleng tips lang tungkol dito sa ating, minivan, 'no. So kung owner kayo ng minivan o kukuha pa lang o bibili pa lang, so ito simpleng tips lang, 'no. Kung mapapansin niyo kalawang na yung kanyang, nakalagay sa radiator, ito'y tubig ang nakalagay sa radiator, 'no. So ito yung mga simpleng idea kapagka meron kayong ganitong minivan o bibili pa lang. So ganito yung una niyong iche-check, yung ating cooling system, dahil dito nagsisimula yung ating overheat, 'no. So dito nagsisimula yung pagkasira ng makina. So ayan, kailangan nating i-maintenance yung ating cooling system. So kung mapapansin nyo yan, sobrang kalawang na at tubig yung nakalagay sa kanya radiator. So ayan mga ka-minivan, no. So dito sa kanyang radiator cap, ang nakalagay ordinary lang, no. So papalitan natin to ng original. So ayan mga ka-minivan, gumagana pa naman siya. So kailangan nating palitan ng bago at yung original lang ating ilalagay. So ayan mga ka-minivan. So yan yung mga simpleng idea o simpleng tips tungkol dito sa ating minivan. In-overtime natin to dahil marami tayong gawa kaninang Bajaj 3 wheels, no. So dito naman tayo i-overtime natin yung ating minivan, no. So ito nga palang unit ko DA64W. So magto 2 months pa lang ito sa akin, kaya i-maintenance ko na agad yung kanyang cooling system para sigurado tayo kapag bumiyahe tayo ng malayo hindi siya magkakaproblema o hindi siya mag-overheat. So ayan, nilagyan ko uli ng tubig at ipa-flushing natin mamaya yan para mahugasan ng konti yung kanyang radiator. So ayan mga ka-minivan, pagka ganitong medyo kalawang na yung kanyang laman, yung tubig ang nakalagay, kailangan natin yung agapan. So malamang na dito magsisimula yung kanyang overheat at maraming maapektuhan na piyesa sa loob ng ating makina. So ayan mga ka-minivan, no. Okay yan mga ka-minivan, no. So inintay lang natin uminit uli yung makina tapos i-drain uli natin, no. So medyo mainit-init pa to. Kapag i-drain natin to ng mainit, sigurado mag-check engine yan pagka pinandar natin. So dahil gabi na, nagmamadali na ako dahil medyo inaantok na ako, no. So ayan mga ka-minivan, no. So nausok-usok pa. So makalawang pa rin ang loob, no. So tapos ito yung ating bagong thermostat, no. So original yan. So in-order ko pa yan. In-order ko sa Davao, no. So ayan mga ka-minivan. So ito yung bagong thermostat. So ayan, 88 degree yan. So ayan, bagong-bago yan, brand new. At tapos original yan, genuine parts yan mga ka-minivan, no. So ito yung ating ipapalit mamaya. Kapag magpapalit tayo magme-maintenance tayo ng ating cooling system, kailangan palitan na natin lahat ng kinakailangan palitan. So ayan, thermostat, thermocap at saka yung radiator cap. So puro original yan, puro genuine parts yan lahat mga ka-minivan, no. So ayan mga ka-minivan. So ayan, dito natin bubuksan na natin tong sa may part ng makina, no. So para mapalitan natin yung thermostat at yung ating thermocap, no. So ayan mga ka-minivan. Okay, ito mga ka-minivan, no. So ito yung mga simpleng idea, simpleng tips tungkol dito sa ating minivan para makaiwas tayo sa ating mga overheat, no. So ito yung kanyang thermocap. So ang nakalagay ay radiator cap, no. So ayan. So hindi ito yung standard na nakalagay, dapat dito yung thermocap. So papalitan din natin yan. So malamang na siguro inayos na to dati. Luma na rin tong kanyang thermocap, no. So kaya papalitan natin ng bago yan. So ayan yung thermocap. Tapos ito yung 2 volt na 12mm. So kakalasin natin yan para matanggal natin yung ating thermostat, no. So andyan sa loob nito yung ating thermostat, no. So kakalasin natin yan, 12mm yan. So ayan mga ka-minivan, no. Para makuha natin yung ating thermostat, no. So ayan mga ka-minivan. So sa loob nito andito yung thermostat. So ito yung thermostat niya, no. So ayan mga ka-minivan. So talagang hindi na maganda ang kondisyon ng kanyang thermostat, no. So kung hindi natin i-check yan, magkukos tayo ng overheat, no. Mag-iinit ng lubang ang ating makina dahil hindi nagsi-circulate ng maayos yung ating laman ng radiator, no. So ayan.
Puro gasket maker na. So, ayan mga kaminiban. No? Lilinisin muna natin to. So, ito yung bagong thermostat mga kaminiban. No? So, genuine parts yan. So, ito yung ipapalit natin. No? So, ito 88 degree yan. So, ayan mga minivan. So, ito 88 degree din yung bago natin genuine parts yan. So, shoutout nga pala dun sa aking inorderan na seller ng Shopee, yung piston. So, napaka-legit na kanilang parts, no? So, ayan. Okay, minivan. Okay, yan mga minivan, no? So, itong poppet valve, itatapat natin dito sa tornilyuhan ng ating cover ng ating thermostat, no? So, ayan. Nakatapat yan doon sa kanyang tornilyuhan ng cover ng thermostat, no? So, ayan mga kaminiban. So, ayan yung tamang lagay niyan. Yung paglalagay ng ating thermostat, no? So, nakatapat yan doon sa tornilyuhan ng cover ng ating thermostat. So, tapos lalagyan na natin ng cover, no? Itatakip na uli natin. So, ayan mga kaminiban, no? So, tapos itong thermocap na to, ipapalitan na rin natin. Tapos, ito yung kanyang bleeder, no? So, mamaya, pag lalagay natin ng coolant na ang gagamitin natin. So, i-bleed natin yan mga kaminiban, no? So, ayan mga kaminiban. Higpitan na natin itong dalawang 12mm bolt, no? 12mm socket, pero 10mm ang kanyang size ng thread, no? So, ayan mga kaminiban. So, yan yung mga simpleng tips tungkol sa ating minivan. Kapag ka-owner kayo ng minivan o kukuha pa lang, so mas mainam na ipacheck nyo na yung mga ganitong related sa ating cooling system para hindi tayo magkaroon ng aberya sa ating mga long drive, no? So, ito papalitan natin yan mga kaminivan. So, tatanggalin natin yan. Okay, ayan mga ka-minivan, no? So, ito yung thermocap niya. So, sobrang kalawang na, no? So, ayan, kung hindi natin maaagapan yan, talagang mag-cause ng overheat yan, mga ka-minivan, no? So, ayan. Alilinisin lang natin ng konti, talagang kinakalawang na, no? Ito yung bagong thermocap na ating gagamitin, no? So, genuine parts yan. So, bagong-bago yan, mga ka-minivan, no? So, ito yung standard na thermocap niya. So, shoutout nga pala dun sa aking inorderan na seller ng Shopee, yung piston, no? So, napaka-legit ng kanilang parts, no? So, 100% legit at original, no? Genuine. So, ayan, install na natin yung ating thermocap, no? Okay, yan mga minivan, no? So, kung mapapansin nyo, yung ating dinrain na tubig, talaga namang sobrang kalawang. So, malamang sa malamang na kailangan na nating i-refresh yung ating cooling system, no? So, order tayo ng radiator. So, kailangan natin palitan. Huwag na natin papatagalin, no? So, order tayo ng radiator para mapalitan natin. So, gagamitin muna natin to habang tayo na-order. So, ayan mga kaminiban, no? So, ilalagay na natin yung drain ng ating radiator, no? So, ayan. Screw ang panghigpit dyan. So, yan yung ating drain ng radiator, no? So, tamang-tamang higpit lang, hindi naman kahigpitan dyan, mga kaminiban. Okay, yan, no? So, ang gagamitin natin ay Prestone na kulay green. Kulay green ang coolant nito, no? So, ayan. Yan ang gagamitin natin, no? So, ang binili ko ay bali 4 na litro yan. So, isasalin muna natin yung 3 litro. So, pagkasalin nito natin, papaanda rin natin yung unit at ating i-bleed, no? So, hintayin natin mawala yung hangin ng cooling system para maiwasan natin yung overheat, no? So, kailangan din nating i-bleed yan mga kaminiban, no? So, ayan mga kaminiban. So, green coolant ang gamit natin dito, no? Okay, yan mga kaminiban, no? Salin na natin ng coolant. So, pinandar natin yung makina. I-bleed natin yan mga kaminiban, no? So, 8mm yung pang-bleed dito, no? So, hindi naman yun yung kailangang buksan ng gusto yan. Kailangan lang i-open nyo lang para umagos yung kanyang coolant, no?
So kung pag mapapansin nyo malakas na yung agos ng coolant, so okay na yan. Isasara na uli yung pinaka-bleeder. So ayan mga kaminiban. So kung mapapansin nyo, maganda na yung kanyang agos. Malakas na yung sirit ng coolant dito. So isasara na natin yan. So ibig sabihin yan, puno na o wala ng hangin. No? So tapos doon naman tayo sa may radiator. So ayan mga kaminiban, yung mga simpleng idea tungkol dito sa ating cooling system. So tapos dito sa ating reservoir, papalitan natin ng coolant din yan. So ayan, tubig ang nakalagay dyan sa reservoir na yan. So kaya papalitan natin ng tubig ng coolant yan mga kaminiban. Okay, ayan mga kaminiban. So hinugasan na rin natin tapos lalagyan na natin ng coolant. So hindi natin kailangang punuin yan mga kaminiban. So hanggang doon lang muna sa kalahati nung full at nung low. So ayan. Tapos pagka bumaba, itatap up uli natin yan mga kaminiban. So syempre kailangan pa natin i-bleed uli yan. So sasara na natin yung kanyang takip. Tapos dito na tayo sa radiator. No? Hayaan muna natin mawala yung mga bula-bula dyan para ibig sabihin nun pagka may bumubula-bula siya, merong hangin pa sa loob yan. So ayan mga kaminiban. Okay, yan mga kaminiban. No? So inintay lang natin na wala yung mga nalabas na bubbles. No? So ibig sabihin niya may hangin pa yan sa loob. Tapos dito, i-check natin dito sa may thermocap kung may na-leak. No? So wala namang nagli-leak. So okay, goods pa. No? Okay yan mga kaminiban, no? So naka-check engine dahil dinray natin ng mainit yung radiator, no? So talagang magche-check engine yan mga kaminiban, no? So i-delete na lang natin yan mamaya. So tapos ito yung ating mga pinalitan na thermocap, radiator cap at saka yung thermostat, no? So talagang kalawang na. So ito yung nakalagay doon sa kanyang thermocap, no? I-check ko mga So pang radiator cap din ang nilagay. Sobrang kalawang na. So ito magkukusto ng overheat kapag ganito ang condition. Tapos ito yung kanyang thermostat, no? So kung mapapansin nyo, nakasara pa naman siya. So sumasara pa naman siya. Ang problema lang yung kanyang oil ring talagang matitigas na, no? At mapapansin nyo, bitak-bitak na. So ito yung ating radiator cap na bago. So genuine din yan. Genuine parts yan. In order ko pa yan galing. Okay yan mga minivan, no? So bumaba na yung level ng ating coolant. So ayan, okay na yan. So wala na siyang bubbles na lumalabas. So ang gagawin natin lalagyan na natin ng takip yung ating radiator, no. So ayan, tatanggalin na natin itong imbudo, no. Imbudo ang ginamit natin dito mga kaminiban, no. So ayan, natapon na yung iba. So tapos tatakpan na natin yan ng ating bagong radiator cap, no. So ayan, usok-usok pa mga kaminiban, no. So wala na siyang bubbles. So umaandar ang makina niyan. So ayan mga kaminiban. So, ibig sabihin goods na goods pa ang ating makina. So ina-repress lang natin yung ating mga radiator cap, thermostat at saka yung coolant. Pinalitan na rin natin. So itong kulay green na yan, yung may arrow yan, doon natin itatapat yan sa may kanyang reservoir. So doon nakatapat dapat yan. No? So ayan mga kaminiban. No? So i-install na natin yung ating radiator cap na bago. So original yan mga kaminiban. No? So much better na original ang gamitin natin. So ayan mga kaminiban. No? So tapos yung mga natapon na coolant bubusan na natin ng tubig. So medyo ginabi na tayo dahil kanina napakarami nating gawang Bajaj 3 wheels, no. So kaya in-overtime ko na itong ating minivan. So ito lang yung ating pagkakataon. So ayan mga kaminivan. So tapos idadiagnose natin dahil naka-check engine yan. So ito yung ating diagnostic tools. So bumili ako ng pang-diagnose dito sa ating minivan, no. So lagi ko itong dala-dala pagka ako nabiyahe. So ayan, i-on lang natin yung ating ignition. Tapos dito sa may part sa kaliwa, sa bandang ilalim, andito yung kanyang data link connector, no.
So kulay, ayan, yung kulay itim na socket na yan. Isasaksak natin itong yung ating OBD. So para mag-read siya, no? Hintayin lang natin mag-read yan. So ayan, naka-on na. So ipe-press lang natin yung okay. So ayan, mga ka-minivan, no? Tapos hintayin lang natin connect yung ating ECU niyan. So ayan, may code error na isa. So babasahin natin yan. So ayan, temperature sensor. So yan yung kanyang lumabas na na error code dahil dinrain natin kanina ng mainit yung ating radiator, no. So kaya lumabas yung check engine. So i-delete lang natin yan, mga ka-minivan, no. So ayan yung simple tips kapag ganito ang unit nyo. Pag may unit kayong ganito na minivan o bibili pa lang, so mas mainam na ipacheck nyo na agad yung cooling system para hindi magka-problema sa makina, no. Dahil yung cooling system napakaraming sisiraing part yan sa loob ng makina, no. So yan, i-start na natin, mga ka-minivan, no. Wala na yung check engine yan. So, okay na mga kabin. Okay, yan mga minivan, no. So yan yung mga simpleng idea o simpleng tips tungkol sa ating minivan, no, tungkol sa ating cooling system. So ito yung ating mga pinaltan, no. So kung mapapansin nyo, talagang kalawang na, no. So kung hindi natin naagapan to, talagang overheat ang aabutin ng ating unit. Okay, yan mga ka-minivan, no. So hanggang dito na lang yung ating video. So yan yung mga simpleng idea o simpleng tips tungkol sa ating cooling system ng ating unit, no. Unit na minivan, no.